Day mga Airsoft, good day sa inyong lahat mga kabigman. Hello po mga Airsoft, hello po sa inyong lahat. Sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages, syempre at sa aming YouTube channel. Okay mga Airsoft, ngayon magkakasama na naman tayo sa isang hapon ng review and unbox. Napakasarap na review and unbox. Isa sa pinakamasarap na pangyayari to sa buhay natin, no? Yung nagre-review and unbox tayo ng different unit na nadadalhin na pupunta sa ating mga Airsoft, no? Tulad nga rin sinasabi ko, napakasarap na pangyayari dahil ipapaliwanag natin, ilalatag natin, ipapakita natin lahat, no, lahat ng tungkol dito sa mga airsoft ng ating mga bossing syempre from different province. Shoutout po, Joel Cuevas Alcala. Okay, si bossing, no? Taga General Santos City. Hindi ko na sasabihin sa inyo, hindi ko na i-disclose kung ano siya. Pero ano siya, isang public servant ang ating ka-airsoft na ang ating bossing, no. Public servant, hindi ko na papangalanan kasi syempre medyo gusto ring ayaw rin ma-expose ng ating bossing eh. Okay? Then shout out Campetic, Palo, Leyte, Danilo Nazareno. Okay, si Sir Danilo Nazareno ay dati ng airsoft player na ngayon ay nagbabalik. Napakalupit ng kanyang unit. Actually, malupit pa sa malupit, no? Purely FPS. Talagang madugo, talagang madiin, talagang pakilala natin maya-maya, okay? Yung unit nila, ayan, nandito sa ating harapan, yan, i-demonstrate pa natin ngayon. Yung item natin na going for shipping, going Carmen, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ito na po, ready na po. Nag-aantay na lang po tayo ng courier, no, para ma-pick up yung unit, okay? Going Rojas City Capiz, okay? Ready na po. Going Lawag, Ilocos Norte, ready na rin po. At saka okay, ang daming going Rojas City, ha. Isang barangay Baliswagan, tama ba ako? Sitio Bari, barangay Baliswagan, at saka yung isa Dayao, Rojas City Capiz. Okay, dalawa ang going Rojas City Capiz natin, no? Yung isa, Sitio Bari, Barangay Baliswagan. Yung isa naman, Dayao, Rojas City Capiz, no? Hindi ko lang alam kung ano yan, kung barangay ba yan or city, pero Rojas City, ayun, no? Okay, so, lulupit nito, malulupit, no? MK3 Elite Gold Edition, CSA Shadow 1. Okay, no? CSA Shadow 75, ito yung CSA Shadow 1 na tinatawag. Plus, bakit malupit? Ito na. Purely FPS. Talagang matindi, talagang mahusay dumiin. 550 to 600 FPS. The DMR HK M110A1. Grabe to mga airsoft, tignan nyo. Paano ba yung isang metro? Hindi, isang yarda ganito. Isang dipa ganyan eh, di ba? Yan ang isang dipa eh, di ba? So isang yarda siya. Parang isang metro rin. Grabe. Tingnan nyo kung gaano kahaba, kung gaano katindi nito. 2 colors available for this, no? Ayan, makikita nyo, meron tayong anong tawag dito? Tan or dark earth, no? Kung tawagin. Ito, meron rin tayong black. Okay, yan, no? So, limited edition lang itong mga ganitong unit. Hindi nyo makikita sa pang-araw-araw ninyo, no? Limited edition lang, napakalupit, napakatindi nito, itong unit na to. Ito ang pinapangarap ng mga sniper guy, no? Ito mostly pinapangarap nila, pan-DMR setup nila. Look at the magazine. Oh. Napakaganda ng magazine, napakatindi, lupit tignan, no? Yan yung magiging magazine mo, bossing, no?
yan yung ide-demo yung test fire natin ngayon. Okay? So, set aside muna natin tong isang napakalupit na to at napakalaki. Diyan ka muna at magpo-focus muna tayo doon sa mga pistol. Okay? Meron tayong tanong lang rito na kailangan kong i-discuss. Big man, ilan ang kasamang magazine ng bawat pistol? Okay. Normally, ang kasamang magazine ng mga pistol is isa lang. Not unless merong promo na ginagawa yung seller, ginagawa niyang dalawa. Pero normally, isa lang yan. Pag may mga promo, siguro pwedeng gawing dual magazine, di ba? Pero ang mga unit, normally, isa lang po. Okay? Big man, anong mas malakas? Gas type or CO2 type? Okay. Kung tatanungin nyo ako, personally, ano ba yung mas malalakas? Gas type ba or CO2 type? Masasabi ko sa inyo na malalakas talaga ang mga gas type. Ay, ang mga CO2 type, sorry. Although CO2 is also a kind of gas, no? Pero malalakas talaga yan kasi ang CO2 na gas is ginawa yan talaga, originally ginawa yan para sa air gun, 'di ba? Yung mga CO2 na unit na cartridge, ginawa yan para sa air gun. So, ang pinapower niya is air gun. Ang air gun meron siyang metal na bala. Tingga kung tawagin. Yun ang fina-fire niya. Ngayon, kaya masasabi natin mas malakas ang mga CO2 than the green gas. Pero when it comes, kung ang pag-uusapan ay kumbaga matipid, 'di ba? Reliable, mas matipid talaga ang mga green gas. Okay? Kasi bakit? Mas matipid sila than the CO2, no? CO2 kasi walang pakialam yan basta fire ng fire yan. Ngayon sa mga green gas type, diyan na pumapasok yung mga modifications na ginagawa natin. Yung mga upgrade na ginagawa natin, diyan na pumapasok. So talagang mararamdaman mo yung tipid niya at the same time yung performance grade nga na unit. Okay? So, ayun, marami pang tanong. Big man, which is better? Rifle or pistol? Yun. Ganito, magkaiba kasi yan. Magkaiba talaga ang silbi ng rifle and pistol. Actually, hindi mo siya pwedeng pagbanggain Kasi bakit? Ang mga rifle kasi, merong katangian na wala si pistol. Ganon din naman ang pistol, may katangian na wala naman si rifle. No? For example, ang mga rifle is battery operated. So, kung unit mo battery operated, hindi mo kailangan ng gas. Di ba? Pag naubos yung gas mo, ay yung yung battery mo, i-charge mo lang. Para ka lang naka-cellphone, di ba? Yung mga gas type naman is gas type. Kaya pag naubos sila, talagang kailangan, lagi ka may extra gas. Kasi hindi mo siya pwede i-charge talagang obligado kang bumili. Kaya dapat lagi may extra ka para walang downtime na tinatawag, di ba? Tapos, ang advantage naman ng pistol, napakadaling itago kasi pistol nga. Ang hirap naman itago ng mga rifle, no? Talagang merong plus factor and may negative factor each unit. 'Di ba? Kaya nga sabi, 'di ba? Walang unit na all purpose. Walang unit na gano'n, no? Talagang merong advantage and disadvantage ang bawat ng lahat ng unit. Kaya better have both. Better have the pistol and a rifle, no? Lalo na pag dito pa sa big man nang galing, quality talaga, 'di ba? Talaga hindi kayo magsisisi. Tatandaan nyo pag sa big man kayo bumili, ang unit niyo is lifetime warranty. Pag sa big man galing yung unit nyo, ang unit na makukuha nyo ay lifetime warranty. 24 hours customer care. Now 24 hours customer care. Then ang unit ninyo is upgraded na. Yung makukuha ninyong unit, hindi yung mga puchu version. Yung makukuha nyong unit, hindi yung mga stock version. Ang makukuha nyong unit, upgraded. Naka-fix outer barrel sa mga pistol, naka-fine tuning sa mga pistol, naka-trigger job sa mga pistol,
Other option, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad, naka-anti-freeze nozzle. Ayan, other option yon. Optional yung mga yon, no? Kaya pag sa Bigman kayo kumuha, number 1, naka-fixed outer barrel. Okay? Yan ang may pagmamalaki naman namin, no? Dito sa Bigman talagang hindi na natin hahayaan na hanggat maaari yung unit ayaw nating masisira. Kaya ina-upgrade na natin, kaya gina-guide natin yung mga airsoft natin para yung unit, wag na siyang masisira. Kung pwede, wag na siyang masisira, gamit na lang ng gamit. Di ba? Kasi pag yung unit hindi upgraded, halimbawa, hindi upgraded yung unit mo. Halimbawa, yung 2011 mo is ganito. Ayan. Oh. Halimbawa, ganyan yung 2011 mo. So, there will come a time na talagang bibigay yan. Masisira yan. Eh, kung ganito yung 2011 mo, oh, walang kalog. Oh, di ba? Eh, lamang na lamang ka na kagad. Lamang, yun advantage mo na doon sa hindi pa upgraded. Di ba? Oh, sige. Bumili ka ng ganito. Hindi. Bumili ka ng hindi upgraded. Okay, sige. Given, bumili ka ng hindi upgraded. Tapos, syempre, nakikita mo yung mga upgrade na ginagawa ng Bigman. Di ba? Maiinggit ka ngayon, magpapa-upgrade ka. Ang tanong, yung unit mo, ipapa-upgrade mo, magkano ang pa-fix outer barrel? Di ba? 3,500, 4,000, 4,500. Ganun ang gagastusin mo. Di ba? 3,500 po. Sabihin mo ng 3,500 na lang ang fix outer barrel. Okay? Yung unit mo gastado na, nagamit mo na, hindi mo na maipapa-fine tuning and trigger job yan. Kasi bakit? Gastado na siya eh. Yung wear and tear present na rin sa unit. Mahirap na para sa part namin na i-fine tuning natin yan and i-trigger job. Kumbaga, kung ito binili mo sa Bigman at ito binili mo sa iba, ang performance nito hindi kayang abutin nito. Okay? Binili mo to sa iba, nagastado mo na, tapos ipapa-upgrade mo. Kahit anong gawin nating upgrade dito sa binili mo sa iba, hindi niya kayang tapatan yung upgrade na meron ito since day 1. Diba? Ito kasi bagong-bago. Tapos na-upgrade na fine-tuning na, trigger job na hammer protection pad na. Ito, i-upgrade pa lang. So, nagamit mo na, gas na, may wear and tear na, yung blowback housing niya, maluwag na, makalug na, hindi mo pa nalagyan ng silicone oil or hindi mo nalalagyan ng tamang oil, kahit anong ibuhos nating pera rito, upgrade dito, hindi niya kayang tapatan ito nag-iisang unit na since day 1, upgraded. Okay? Yan lang ang sinasabi ko kasi marami naiinggit. Bigman, bumili ako sa iba ng unit. Pwede ko bang ipa-fine tuning, ipa-trigger job sa inyo? Kung yung unit, bagong-bago, wala pang wear and tear, walang gas-gas, doon sa blowback housing, walang gas-gas yung nozzle, walang gas-gas, everything, pwede. Kahit sa hindi mo sa amin binili, nagpapatulong ka, pwede, matutulungan ka namin. Okay? Pero kung yung unit is nagamit mo na, nagasgas na, may wear and tear na, tapos saka mo pa lang magdidesisyonan na, Bigman, pwede ba ako magpatulong? Ipapa-fine tuning and ipapa-trigger job ko. Negative na po yun. Napakahirap on our part na tanggihan yung taong nagpapatulong. Pero mas napakahirap sa parte namin na i-fine tuning, i-trigger job yung isang unit na gastado na. Okay? Kaya ang fine tuning and trigger job, ginagawa yan sa una. Pag yung unit mo gastado na, hayaan mo na lang. Hindi na kaya yan. Okay? Yon. Sana po maintindihan nyo, no? Hindi po namin ipinagdadamot yung technology na natuklasan namin na fine tuning and trigger job. Hindi namin pwede ipagdamot yan. No? Kaya lang, hindi talaga namin kayang i-fine tuning and i-trigger job yung mga unit na gastado na. Okay? Yan. Salamat po sa inyo, no? Okay, yan boss, ang maganda, lifetime warranty. May customer support. Ang gusto ko sa shop, yung talagang may care. Care sa customer. Good job. Sabi ni Augustus Marcus. Grabe! Ang haba nito. Lacobus Marcellus. Hindi ko alam kung totoong pangalan niya to. Pero mukhang hindi. Okay, no? Guapigs Eric pa shoutout from Pangasinan. Hello sir, Guapigs, no?
Okay, Brian Lasabia, good noon po. Okay, okay. Good afternoon, Sir Bigman. Okay. May MOSFET kayo? Wala po. Okay? So, ngayon, tulad nga ng sabi ko, MK3 Elite, nung nakaraan, MK2, nung nakaraan, MK, yung nakaraan, 1911. This is the MK3 Elite. What is good and special about this? Mga ka-airsoft, magbilang tayo ha. Ano ang meron, ano ang kargang upgrade nito? Number 1, naka-fix outer barrel. Number 2, naka-hop up rubber. Number 3, naka-hammer protection pad. Number 4, naka-fine tuning. And number 5, naka-trigger jump. Saan ka makakakita niyan? Di ba? Saan ka makakakita niyan? Computein natin yun, ha? Computein natin. Okay, ha? Computein natin, ha? Okay. Magkano ang fixed outer barrel? Ipagpalagay na natin 3.5. Okay. Magkano ang magkano ang hop-up rubber? Magkano ang hop-up rubber? Ipagpalagay na natin, yung pinakamura na lang tayo na magandang klase. Ipagpalagay na natin 1.4. Okay. Magkano ang hammer protection pad? 900. Magkano ang fine tuning and trigger job? Lahat-lahat yun, 1,500. Ang total lang lahat ng upgrade na nakakabit dito is 7,300. Imaginein mo yung 7,300, bumili ka doon sa iba ng unit na hindi upgraded. Okay na raw? Nagbago ng takbo? Tinesting? Tanungin mo muna. Shane. Okay. Bumili ka ng unit sa iba na hindi upgraded. Hindi naka fine tuning, hindi rin naka trigger job, hindi naka hop-up rubber, hindi naka hammer protection pad. Bumili ka. Ngayon, ipapa-upgrade mo ngayon. Ipapatulad mo dun sa mga unit namin. Gagastos ka ng 7,300. Mabigat, di ba? Hindi biro yung 7,300 po siya. Saan mo pupulutin yung amount na yan, di ba? Saan mo pupulutin yan? Wala kang pagpupulutan yan. So, bigat, di ba? Ang mangyayari, tsatsagain mo na lang yung unit mo. Lolokohin mo na lang yung sarili mo. Sasabihin mo, maganda naman eh. Pwede na yan. Pampatay lang naman ng daga. Ay, yan ang ano, di ba? Pampakonsuelo de bobo sa sarili mo. Ayos na yan. Pero deep inside, putya, sayang. Sayang, sana doon ako bumili sa Bigman. Di ba? Deep inside, nararamdaman mo yun. Pero nolokohin mo na lang yung sarili mo. Di ba? Okay lang yan. Pampatay lang naman ng daga. Okay lang yan. Hindi ko naman pinangko-compete eh. Bahala ka. Kung gusto mong lokohin, kung gusto mong bolahin yung sarili mo, di ba? Bahala ka. Option mo yun. Pero ako, sinasabi ko, iba yung unit na upgraded. Iba yung unit na quality. Maawa ka naman sa sarili mo kung bibilhan mo yung sarili mo ng unit na pipitsugin. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagpapakain sa anak mo, ikaw yung bumubuhay sa asawa at sa pamilya mo, anak mo, ikaw yung nagpapakasagsag sa trabaho, tapos bibili ka ng unit, ang bibilin mo unit na pipitsugin, unit na wala man lang kalatoy-latoy, unit na hindi kayang pumantay sa mga Taiwan unit. Maawa ka naman sa sarili mo, di ba? Ikaw na sagsag sa trabaho, tapos ang bibilin mong unit yung lowest of the lowest, yung cheapest of the cheapest. Wag. Tandaan mo, ako nga lagi kong pinapayo to. Gusto mo ng airsoft? Kulang yung pera mo para makabili ka ng quality airsoft? Itabi mo muna. Wag mong ipilit.
dagdagan mo, mag-ipon ka. Para ang mabili mong airsoft, yung airsoft na quality. Hindi yung gawang Lunes at sirang Martes. Okay? Ang unit na nasa atin dito is quality. Okay? Ang unit na nasa amin is competition grade unit. Diba? Kaya hindi kami nagkikater ng mga China. Hanggat maaari ayaw namin. Kasi, sakit sa ulo, brother. Sakit sa ulo, sabi ko sa'yo. Kutya, isusumpa mo, sasabihin mo, sana hindi na lang ako bumiling airsoft. Sana tinabi ko na lang yung pera ko. May pera pa sana ako. Yan ang sasabihin mo. Pero, ang katotohanan niyan is, sana hindi na ako nagtipid. Sana bumili ako ng quality. Sana bumili ako sa Big Man. Di ba? Marami dyan, alam ko, nakikinig kayo ngayon. Nagsisisi kayo, bakit hindi pa kayo sa Big Man nakabili? Kasi everyday, dami namin nare-receive na message eh. Nagme-message sila, Big Man, patulong. Big Man, paano yung unit ko, paano magiging ganon nang katulad dun sa inilive mo kanina? Ang daming ganon. Pero I'm very sorry po. Hanggat maaari gusto namin kayong tulungan, pero hindi namin kayang gampanan lahat. Unang-una, yung unit nyo, gastado na, nagamit na. Okay? Ang fine-tuning, ang trigger job, ginagawa natin yan sa una pa lang. Okay? Isa pang topic, bakit hindi advisable i-upgrade ang China? Okay. Bumili ka ng China, mumurahin. Lahat na nakakabit na pyesa dyan, is dispalinghado. Lahat na nakakabit na piyesa dyan is malambot. Bumili ka ng China ngayon, okay? Ngayon, nakita mo si Big Man nagfi-fix outer barrel. Big Man, gusto ko ipa-fix outer barrel yung unit ko. Ang sasabihin namin, hindi advisable. Bakit? Yung unit mo China eh. Titibayan natin yung barrel. Ang daming parts niyan. Ang daming different parts niyan. Tinibayan natin yung barrel, hindi naman natin papakialaman to, hindi natin i-upgrade to. Pag to nasira, baliwala na yung binili mong barrel. Manghihina ka na sa mundong to, yung barrel namin buhay pa. Ha? Malulumpo ka na, may stroke ka na, magkakadiabetic ka na, magkaka-cancer ka na sa mundo, mamamatay ka na, pero yung barrel na bibilin mo sa amin buhay pa. Pero yung unit mo, diba? Yung unit mo, isang linggo pa lang na ginagamit, puro sira na. Pero yung barrel na binili mo sa amin, hanggang ngayon, buhay pa. Ayun, gano'n, no? Hindi advisable kasi ang daming moving parts ng barrel. I-upgrade natin yung barrel, yung outer barrel, fix outer barrel. Paano yung mga ibang parts? Malalambot lang. Bibigay lang. Hindi katulad, pag yung unit mo, quality, putya, sabay-sabay halos masisira yan. Diba? Yun lang, no? Advice lang yun. Okay, unit ating so, Joel Cuevas Alcala, our public servant. Okay, no? Hello po sa iyo, bossing. Good day po sa iyo, dyan sa General Santos City. Ang unit mo is the MK3 Elite. Binilang natin to, di ba? Ang upgrade, fix outer barrel, okay? Hop-up rubber, okay? Hammer protection pad, okay? Fine tuning, okay? Trigger job, okay? Lahat ng upgrade worth 7,300 nakakarga rito. Okay? Ngayon, yung unit, kahit anong tibay, kahit anong branded, pwedeng masira. Lalo na kung hindi proper maintain. Kaya, nilalagyan natin ng silicone oil ang magazine. By the way, no? Itong unit na to, capable siya of 12 kg, 14 kg, and CO2. Ito unit na to. Ito yung green gas magazine niya. Ito yung gagamitan mo to, green gas. Ito gagamitan mo to, ito yung magazine niya na CO2 version. Okay? Ito, salt separate to, hindi kasama to, ha? Hindi kasama to. Kung yung unit mo, ito lang ang kasama. Ngayon, kung gusto mo mag-try ng CO2, yung super lakas talaga, bibili ka nito. This is the magazine of the CO2. Then, ito yung cartridge na gagamitin mo sa CO2. Yan. Ipinapasok yan dito sa ilalim, tapos lalabas, yan, ganyan yan, ha? Yan. Ito yung CO2 version, okay? Ngayon, dito, yung green gas type, ito ang green gas type. Ito, yan. Ito ang magkaasawa, then ito ang magkaasawa. Okay? Yan. Pinakita ko lang para at least may idea kayo. Okay? Ngayon,
Nilalagyan natin ng silicone oil ito. Pinepress natin yung valve, pinipindot, saka natin i-sprayan yung valve. Okay? After that, hayaan mong pumasok yung oil. Tapos, dito rin sa ilalim, sa inlet valve, spray lang tayo, wala nang pipindutin. Okay? Ngayon, big man, tuwing kailan natin kailangan isprayan yung unit natin. I-sprayan mo lang yung unit mo pag napansin mong tuyo na. Hindi everyday, hindi every putok, i-sprayan mo. Pag napansin mong tuyo na, saka ka lang mag-i-spray. Siguro, safe to say na every 10 to 15 full rounds of magazine, kailangan mo nang pumusitsit ng kaunti. Okay? Sa magazine, dalawa ang ini-sprayan. Sa unit, dalawa rin. Lalo na pag ang unit mo is 2011. By the way, this is the gold version of the MK3 Elite. Meron tayong silver version nito na ubos na, pero yung gold, napakaganda. Okay? Ngayon, spray tayo dito sa gilid, sa slide stopper. Dito. Okay, after that, kasa natin, then i-lock manually. Spray po tayo doon sa loob, doon sa nozzle. Okay. After that, release, then rest. Meron po siyang beaver tail, kailangan mong ma-press. Meron po siyang hammer, bumababa. Okay? Meron rin po siyang safe, ambidextrous. Ayan. Kabilaan. Kung kanan ka, kinakawit. Kung kaliwete ka naman, kinakawit din. No? Kaya, there's no... walang punto na sasabihin mo magkakamali ka kasi ang 1911 ay ang 2011 nagmula sa 1911. Punong-puno ng safety features yan, no? Yan dalawa na yan. Kaya pero wala naman akong kaba rito kay Sir Joel Cuevas. I know disiplinado to, public servant to. Okay? So, meron ng gasto, dalawa, meron na rin to. Maglalagay tayo ngayon ng may oil na pala, maglalagay tayo ngayon ng bala. Sa paglalagay ng bala, gamit tayo ng speed loader. Pag wala ka nito, ang tendency mabagal kasi isa-isa mong i-drop. Pero pag meron ka nito, hahatakin mo lang to pababa. You will put your right thumb here para kung mabitawan mo to, siya yung sasalo. Kasi possible pwedeng mabasag to. All the way, then dito isushoot yung bala sa part ng baba. Pump lang po. Okay, ngayon. Bungi-bungi siya mga ka-airsoft, kalugin natin sideways para yung bala is alternate, naka-align. Ulit ayun. Okay, ayan okay, dagdagan natin syempre, okay, yan. Maximum rounds sa mga high kappa is 27, pero lagi bawasan mo ng 5. 20 to 23 pwede na, okay, para yung spring natin hindi ganong masira. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, itong unit na to capable ng lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg pwede. Gamit tayong 14 kg para maramdaman natin yung lakas. Okay? I-pwesto natin, then press down. 1, 2. Okay? 2 seconds. Sobra-sobra na yon. Parang ang sarap magpalaro eh. Diba? Gusto nyo bang magpalaro ako? Kasi kahapon, wala na naman nanalo eh. Gusto nyo bang magpalaro ako? Nasaan na ba yung mga papremyo ko? Ito. I-ready mo nga. Pag meron mga gusto magpalaro ako, magpapalaro ako. Okay. Another one fine day, Sir Bigman. Have a good one. Thank you, Sir Polo Road. Dito talaga si Sir Polo. Alam nyo may mga ka-airsoft tayo talaga na hindi nakakalimot. Yung talagang normal na nila yung hello, Sir Bigman. Hello, Bigman. Hello, good day, Bigman. No, nakakatuwa naman, no? Nakakataba ng puso yan eh, yung mga ganyang tao. Kasi, after, ako, sa part ko kung ganito kasi, kayo ang libangan nyo bilang airsofter is the airsoft. Diba? Yun ang hobby nyo, yun ang libangan nyo. Nalilibang kayo doon. Ako kasi, as an airsoft dealer, as an airsoft seller, hindi ko pwedeng gawin libangan yung airsoft. Actually, ang airsoft is a stress for me dahil yan ang negosyo ko. Diba? Kung sa inyo, libangan nyo ang airsoft, sa akin, hindi. Stress sa akin ang airsoft. Hindi yan ang libangan ko. Actually, ang libangan ko, malayo sa airsoft. Ang libangan ko is bonsai. Pag-aalaga ng bonsai at the same time, big bike. Yan ang mga libangan ko, di ba?
yung libangan ko na pag masyadong kinarir ko, mapapabayaan ko yung airsoft. Di ba? Mapapabayaan ko yung negosyo ko. Kaya sa part ko, napakahirap, kailangan alam kong balansihin. Kasi totally, hindi naman ako pwedeng magbenta ng airsoft or mag-live or mag-demo ng airsoft while riding a big bike. Di ba? Hindi ako pwedeng ganun. Di ba? So, hindi rin ako pwedeng mag-asikaso sa business ko na airsoft while taking care of my bonsai. Di ba? Kaya, mahirap sa part ko. Actually, halos ninanakaw ko na lang, no? Yung oras para sa pangsarili ko, sa hobby ko. Kasi hindi naman ako pwede mag-rides ng gabi na. Delikado for me, di ba? Halos nakawin ko na lang yung oras para sa pansarili ko, which sometimes I feel parang may hindi tama. Kasi bakit? Masyado akong tutok sa negosyo, di ba? Yung mga ganon. Pero dahil sa tulong nitong mga tao na to na pag nagkita kami, pag nakita nila yung live, Big Man, hello, Big Man, have a blessed day. Ang sarap sa pakiramdam. Natutuwa ako, no? Siguro hindi nyo lang napapansin, pero malaking fuel sa akin yon. Ano ba, parang palobat na ako. Pero nakita ko yung mga airsoft bumabate. Big Man, hello. Big Man, good day. Naku po, napakasarap po sa akin nun. Okay, no? Ngayon, firing tayo. Pasok. Oh, video. Huwag ka malikot pag nagbibideo ka. Okay? Okay mga airsoft, MK3 Elite Gold Edition. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Grabe to. Napaka-animal. Hindi na lang ako nakapagsalita kanina. Ang lakas. Ito yung isa to sa mga kinakatakutan kong unit eh. Ang lakas ng recoil niya. Okay, ubos na yung bala kaya nag-open slide, release the magazine, next then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe, iba talaga. To parapol naman, Big Man, sabi. Good afternoon, Big Man, sabi ni Ilian Villanueva. Sally boss, no? O, sige. Okay. Pumutok ako ng 23 rounds. Nilagyan ko to, isa-isay natin. Nilagyan ko to ng 2 seconds. Pumutok ako 23 rounds. Ilan sa tingin nyo yung natitira dito? Ilan pa to? 23, di ba? Dudugtong natin 24, 25, 26, 27. Okay? Yung makakahula, mananalo. Nasaan na yung pa-premyo natin na hindi na panalunan? Sa likod mo pa. Okay. Actually, ang naka-ready rito, kung di ako nagkakamali, 2. Itong mas madami. Ito may tactical ball pen, may tactical patch, may tactical knife, at merong sticker. Ito. Isasabay natin sa mga shipping doon sa makakahula. Okay? Ngayon, nilagyan natin ng 2 seconds na gas. Pumutok na tayo ng 23. Idudugtong natin. Kung ilan sa tingin nyo yung kaya niyang iputok. Okay? Hula na kayo mga ka-airsoft, sayang to, mapapanalunan nyo. Big Man sticker, Big Man tactical knife, Big Man patches, at saka Big Man tactical ball pen. Okay? Yan. Kung ilan sa tingin nyo, ang tamang paghula, hashtag Big Man space, hashtag Big Man space, then halimbawa 100, hashtag Big Man space, halimbawa 90, hashtag Big Man space 80, ganun. Okay ha? Sige, ngayon ha, pasok, kasa. Ready to fire. Okay? Oh, wala nang uhula. Wala nang uhula ha. Okay, ang hula ni Marlon. Mali pa yung mga pagsagot nyo. Ang tamang pagsagot, hashtag Big Man space, tapos kung ilan. Okay? Ngayon, hindi kayo sumusunod, hindi kayo nakikinig, wala pong mananalo. Okay? Nilagyan natin 2 seconds. Nag-fire na ako ng 23. Ilan pa yung natitira? 24. Lakas. 25. Lakas. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, 40.
So, naglagay ako ng 2 seconds, 40. So, lahat ng sumagot ng 9, 28, ng 6, ng 8, ng 4, wala na yun, ha? Huwag na kayong uulit, huwag kayong mandadaya, ha? Kasi, hindi na kayo valid. Doping Eric, 8, wala na yan, talo na yan. Andrew, talo na, okay? Huwag nang uulit pa, ha? Kasi pag nakita kong umulit kayo, hindi rin kayo mananalo, okay? Napakaswerte ng may-ari nito kasi nag 40 rounds na. Biruin mo, lalagyan mo lang ng 2 seconds. Kung sa ibang unit na hindi upgraded, nilagyan mo ng 2 seconds, mga ano lang yun, mga 15 rounds lang yun. Pero dahil sa amin, upgraded, yung 2 seconds namin, 40 rounds na. Check pa natin, baka meron pa. 4-1, 4-2. Lumabas? Okay na? Yeah. 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Oh, kita nyo? 2 seconds of gas, nakaka 50 rounds na. Sino kaya nanalo? Okay, may 53, may 48. Oh, 48. Andrew, babay na muna, ha. Huwag nang uulit. Huwag nang uhula pa, ha. Okay, ilan na tayo? Last ko? 50. 50. Pucha, ang lamig pa. Sayang yung sagot ni JRD, mali yung format, oh. Sayang, no? Okay, di nakaka-50 na. Alam nyo ba, dito lang kayo makakakita sa Big Man yan. Dito lang sa Big Man, nagaganap ang mga upgrade na talagang hindi kayang pantayan, hindi kayang tapatan. Dito lang yan sa Big Man, no? Okay, 50. Diretso na natin. 51. Grabe, lakas pa rin. 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57? 57. So, 57, may nakasagot ba ng 57? Kung meron, panalo. Kung wala, parang wala. Walang nanalo na naman. Ano ba nangyayari sa mga ka-airsoft? Napakahinang magsisipaghula. Sayang, no? Sayang. Okay, 57 rounds. Not bad. Kasi, minsan 40, minsan 50, minsan 60. So, 57 rounds. MK3 Elite Gold Edition. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? For packing and for shipping, sa ka-airsoft natin, Joel Cuevas, Alcala of General Santos City. Boom! For packing, for shipping. Okay, next unit natin. Next unit is unit natin ka-airsoft, Danilo Nazareno, ang dating airsoft player na dahil sa medical issue is nag-stop mag-airsoft at ngayong nakabawi-bawi na nagbalik airsoft hobby ulit. Okay? Ang unit niya is the CSA 75 Shadow 1. Okay? What is good and special about this? Tulad ng Shadow 2, ako na yung magnet, tulad ng Shadow 2, full steel din ito. Although, magkaiba sila kasi si Shadow 2, aluminum CNC grip, while this one is a rubber. Hard rubber grip. Napakaganda, napakasarap, no? Full steel. Tulad din ng Shadow 2 na mamagnet. Okay? What is good and special about this din dito is pwede siya sa 12, pwede sa 14, at pwede sa CO2. Parang yung MK3 Elite din. Kaya niya yung tatlong klase. Pag ang unit mo WE, wag mo nang asamin ang 14 kg, wag mo na ring asamin ang CO2. Kasi sigurado, look, tignan mo mita. Sigurado, pag yun ang unit mo, ginamitan mo ng mga ganon, mawawarak lang, masisira lang. Okay? Paniwalaan nyo ako, hindi ko kayo lilinlangin, hindi ko kayo lolokohin. Pag sinabi kong ang WE, hindi siya pwede sa 12, sa 14, at sa CO2, hindi siya pwede sa 14 at saka sa CO2, maniwala kayo dyan. Hindi ako magsasabi ng hindi totoo sa inyo. Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa mga ka-airsoft. Pero, mas magiging matatag at magiging magkaibigan tayo pag sasabihin ko sa iyo yung totoo. Di ba? Kaya paniwalaan nyo ako pag sinabi ko sa inyo na yung WE nyo hindi pwede sa lahat ng klase ng gas. Pang 12 kg lang siya. Okay? So, this is the CSA Shadow 1. CSA 75 Full Black Edition. Sarap, no? Si Shadow 2 kasi is blue grip.
Then may orange, may red, may green. Pero ito, full black edition. Tulad ng mga 1911, meron rin siyang hammer, pero wala siyang beaver. Talagang trademark yun ng 1911 eh, may mga beaver, di ba? Completely siya with a safe. Meron din naman, may slide stopper. Meron rin siyang rail para sa mga upgrade like flashlight, like scope mount, like laser, or whatever na upgrade na gusto mo. Okay? Tulad ng CC Shadow 2, double action din. Okay? Hindi katulad ng mga 2011, 1911, single action. Ito double action. Powered by a 9mm and has a extended magazine, extended base plate. Napakaganda, napakasarap niya. Solid, full steel, lahat. Upgrade na karga nito. Naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, and naka-trigger job. Yung MK3 Elite kanina is naka-ano? Ano yun? Naka-half-up rubber. Ito hindi. Ordinary lang, stock lang. Pero kung nanaisin ng boss natin na i-upgrade namin, bakit hindi, di ba? Okay, release the magazine. Start na tayo. May rifle pa nga pala to. Then, spray tayo ng silicone oil. Press the valve, then spray. And dito rin sa ilalim. Okay? Sa unit, kasa muna natin. Ang 2011, ini-sprayan sa gilid, di ba? Si CC hindi. Kasa natin, i-lock manually, then spray tayo sa nozzle. Okay? Then release, tapos rest. Lagyan natin yung hangin to. Pwede siya sa 12, pwede sa 14, pwede sa CO2. Gamit lang ako ng 12 muna. Okay? Press down. Pag ready na, always upside down. Hindi pwedeng paiga, hindi pwedeng patayo. Kailangan pataob. Press down. 1, 2. 2 seconds. Okay na yun. Sobra-sobra na yun para sa isang puno. Maximum na puno, 27. Pero palagi 20 to 23 lang para yung spring natin may allowance. Okay? Hatak pa baba, put your right thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Stop lang. Okay? Pag may bungi, kalugin sideways para naka-align. Punong-punuin natin. Hindi, huwag na. Okay na yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24. 24 na bibis. Okay na. Pasok sa unit! Video. May gas na, oh. Kasa. Ready to fire. Okay? Sige. Mga Karasop, CC75 Shadow 1 All Black Edition firing. Uy. Okay. Ayan na. Walang nanalo kanina. Sana ngayon meron. Pumutok tayo ng ilan? Pumutok tayo ng 24 rounds kanina. Nilagyan ko to ng 2 seconds. Pumutok tayo ng 24 rounds. Ilan pa kaya yung kayang iputok nito? Sige. Sana mahulaan nyo. Sana mahulaan nyo. Ulit naman, big man. Hehe. Sabi. Okay. Sana mahulaan nyo ha. Ilan sa tingin nyo yung kaya pang iputok nito? May nagtatanong. Mamaya ako nasagutin. Okay, ilan? Hashtag BigMan52. Okay. Oh, wala nang uhula. Okay, bibilang na ako ha. Tapos close na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Wala nang uhula. Pakikita ko sa inyo kung ilan ang laman nito. Okay? So, 24 kanina, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Okay, pumutok tayo ng 40. Meron pa, ang lamig pa eh, oh. Nilagyan natin ng 2 seconds, ang tinumbas niya, 40 na putok. Meron pa. Okay? Ayan ha, walang humula ha. O sige, pasensyahan tayo ha. Okay, no? Okay, 40 na, 40. Pumutok siya ng 40. Meron pa, tuloy na natin, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, 50. Meron pa ba? Parang meron pa. Malamig pa. Okay, so ang lalayo ng hula. Sayang, oh. Sayang yung iba humuhula pero hindi tama yung format. Sayang, sayang. Nakakapanghinayang pag yung hula ninyo is hindi tama yung format tapos kayo yung nanalo. Sayang, sayang, no? Okay, nakaka-50 na tayo. Tuloy na natin, no? Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, 58, 59, 60. Grabe naman to! Ang tipid mo! 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 69, 70. Ang tipid mo! Grabe ka! Yung 2 seconds natin, nakaka-70 na putok. Okay ha? Yung 2 seconds natin, Lester, wag masyadong hapit. Lahat ng number, binotohan mo na. Hindi pwede yun. Nakailan na tayo? 70, di ba? 70 na tayo. Okay. Mukhang wala na namang mananalo. 70, meron pa eh. Sa totoo lang, meron pa. May nararamdaman pa ako, no? Okay. Pasok na natin. Diretso na natin. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 74. Okay, 74. Pakaganda ng performance. 2 seconds, ilagyan natin ng... 2 seconds na gas, pumutok siya ng 74 rounds. Panalong-panalo. CC, 75, Shadow 1. Unit Attica Airsoft. Danilo Nazareno. Off Palo Leyte. Okay? Box mo na for packs, for ship. Okay, next unit for the main event. The last but not the least. This is a DMR. DMR, ano ba yan? Mga pamalit na unit sa mga tawagin natin to. Ang DMR is siya yung pampalit na unit sa sniper. Okay? Siya yung pamalit. Kumbaga, yung sniper masasabi natin na na mga classic. Diba? One cock, pakak, one shot. Ito is considered AEG, rechargeable. Ito, pwede itong gawing sniper. Okay? Itong unit na to, purely FPS. Alam nyo ba na ang FPS nito is 550 to 600. Safe to kahit i-FPS natin na 650. Safe. Ibig sabihin safe, kayang-kaya niya. Ang problema lang, pag mga ganong FPS na 550, 600, as much as possible, wag na nating ira-rapid fire. Talagang kailangan single fire na lang. Sa laki nito, sa tindi nito, halimaw naman talaga siya. So, DMR setup siya. So, parang sniper siya. Hindi mo ipang-a-assault, ipang-lulusob yung ganito kalaki na unit. No? Talagang DMR to. Talagang sniper ang datingan nito. No? Okay, so, modern sniper, kung tawagin, napakalaki oh. Tapos, mas maganda sana itong mga ka-airsoft kung malalagyan mo siya ng bipod stand, no? Kasi, Lucas, paabot. Mas maganda to kung malalagyan mo siya ng bike. Lucas! Paabot yung magazine.
Pag hindi mo kasi nilagyan ng bipod, ang tendency, ang bigat talaga nitong unit na to. Talagang solid. Mangangalay ka, mangangawit ka. Okay? So, let's begin. Ang haba na nga niya, adjustable pa. Pwede mo pang habaan. Okay? Ngayon, saan ba nilalagay yung battery nito? Dito nilalagay yung battery nito. Look, tabi mo na to. Dito sa butt part. Ayan o, para ma-adjust mo siya, press mo lang. Para maibalik mo, press mo lang rin. Ngayon, para malagyan mo ng battery dito, twist mo lang, babaliin mo. Okay? Alisin mo yung cover, atakin mo yung plug, ilo-load mo yung battery. Okay? Charge mo ito mamaya Okay. Pasok natin dito, then i-plug natin, syempre. After that, na-i-plug mo na, secure all the wire, then ibalik mo lang to. Yan. Paano ba? Yun. Okay? Yan na. Good to go. Single fire. Mas maganda to sana kung may scope. Wala ba na ba tayo scope? Yung long dyan. Ayan, no? Ayan. Alisin mo na yung cover. Mas maganda to kung may scope. Kasi pang malayuan. Ang scope na nilalagay rito is yung mga ganito. Yung mga long scope kung tawagin. Okay na yung takbo ng Kim ko? Sumama si ate na po. Okay, yan. Yan. Ganyan. Ganda di ba? Ang lupit ng datingan niya, talagang matikas kasi nga sniper siya. Okay, ngayon, dako tayo sa magazine. Ang mga rifle is battery operated. Pag nalobat, i-charge mo lang. Pero kailangan, maging maingat ka pa rin sa battery. Ang battery, merong full charge of the battery is equivalent sa M4 10 magazine. Pero dito, dahil isang magazine nito is 150 rounds lang. So, nasa 20 magazine na ganito. Okay? Ganun siya kadami, ganun siya kalupit, ganun siya katindi. Tingnan ako na loader. Dito, lagyan ko ng bala. Okay? Tapos, ito. Okay. Ngayon, itong unit na to is battery operated. Ang battery, ayaw niya nang nasasaid, ayaw niya nang sumusobra, at ayaw niya nang nagiinit. Learn how to manage your battery para hindi ka mamroblema, hindi sumakit yung ulo mo sa unit mo. Okay? Gusto ko sanang bumili CO2 powered na caliber, kaya lang ang layo, Aklan province. Roque Rebano, gusto mong bumili. Okay? Gusto mong bumili. Kung gusto, may paraan. Aklan ka. Ito, Dayaw, Rojas City, Capiz. Aklan ka. Ito, Sitio Bari, Barangay Baliswaga, Rojas City, Capiz. Aklan ka, di ba? Ito, Lawag City, Ilocos Norte. Aklan ka, di ba? Di ba? Ito. Ito. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Aklan ka. Okay? Yung kanina, yung unit ni Sir Joel Cuevas, going General Santos City. Aklan ka. Okay? Ito, going Palo Leyte. Aklan ka. Okay? Kung gusto, bossing, may paraan. Kung ayaw, maraming cheche-boreche, maraming dahilan. Okay? Ibig sabihin, gusto mo, pero malayo, hindi naman natin lalakarin eh. Di ba? Hindi naman natin papasanin yung unit mula Bulacan, papuntang Aklan. Hindi. May mga courier tayo. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay? yun lang yun, no? Huwag ka mag-aalala. Malayo ka, may technology tayo, bossing. Di ba?
Walang imposible. Malayo ka, makakarating ba? Makakarating. Pag ang big man, scammer, wala nang ibang matinong seller. Okay? Tandaan niyo yan. Pag big man, scammer, wala nang matinong seller. Okay? Ayan. Okay, this is the magazine. Gamit po tayo ng reloader. Hindi katulad ng ibang M4, sniper type kasi siya. Hindi katulad ng ibang M4, may bukasan, ibubuhos mo yung bala. Tapos may gear na ikakamot mo. Ito po, spring type po ang magazine niya. Lahat ng ilo-load mo, itutulak niya papanik. Okay, ito, ibaon lang natin. Then pump. Punong-puno. Ang daming malalaman, no? Okay? Hindi na natin gano'ng pupunuin. Test fire lang naman. Pasok sa unit. Grabe, ang bigat. Okay, no? Antindi nito. Antindi. Okay? Sige. Okay, mga airsoft. This is the HK M110 DMR Sniper Rifle. Firing. Rapid fire. Grabe, nakakatakot to. Ang sarap niyang gamitin. Purely FPS. Pakita ko sa inyo yung nangyari doon sa likod ng target namin. Ha? Dahil kasi, ano to malalakas ang dinedemo namin, no? Itong target namin na tinatawag namin is ang kapal na nito. Ang kapal. Tapos, meron na siyang naka-reinforce na yero. Yan ha. Makapal na to, pinalagyan ko pa na naka-reinforce dito para siguradong wag tatagos. Pero tignan nyo yung nangyari. Alam mo, mabubutas na to. Sa totoo lang. Kailangan pa to, lagyan pa ng mga 2 pirasong yero pa. Tignan nyo kung gaano katindi. Yan ha. Yan ha. Oh, ayan. Binubutas niya na to. Ramdam na ramdam ko yung lakas. Ganun kasarap. Ganun kalakas. Matindi na to ha. Makapal na to. Sinisisiw pa niya. No? Ganun katindi itong unit na to. Kaya talagang matinding matindi. No? Poblasyon, Altabas, Dubugan, iyan ang address ko. Okay, wag ka rito maggaganyan, sir. Wag ka rito magbibigay ng address mo. Baka merong mamerwisyo sa'yo, no? Maging matalino tayo, gusto mo ng airsoft, mag-message ka, mag-PM ka. Huwag mong ipapakita sa comment section, huwag kang mag-aangas sa comment section na gusto mong kumuha. Bakit? Target ka ng mga scammer. Ngayon, may mga scammer na nagpaplano na ipi-PM ka nila, aalokin ka nila ng unit. Okay? Aalokin ka nila, akala mo big man yung kausap mo. Pero hindi mo alam, scammer pala yung kausap mo. Bakit nila alam na kukuha ko? Nag-angas ka sa comment section nagpahiwatig ka ng kukuha ka Dapat maging mautak tayo, di ba? Walang iniwan yan Meron kang dalang malaking value ng pera, huwag mong ipagyayabang na meron kang dala kasi maraming nakatingin sa'yo, baka hold upin ka. Di ba? Ngayon, gusto mo ng airsoft, huwag kang magyayabang sa comment section, ipi-PM ka ng mga scammer. Ang gawin mo, mag-message ka sa amin. Okay? Sana mindset pa, 'di ba? Yon, sana maging matalino po tayo kasi kayo rin. Baka mamaya mabiktima ka tapos sabihin mo, 'di ba? Sabihin mo naloko ka ng big man. Hindi ka naloko ng big man. Nagpaloko ka sa mga scammer. Kasi ang big man never gagawing manloloko ng ating ka-airsoft. Okay? So, unit na yan. Okay, every time na matatapos maglaro, release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lalagay natin siya sa rapid fire, then press natin 1 second, then single fire, then sit. Okay. Itong unit na to, unit ng ating airsoft, Danilo Nazareno, katulad kanina kasama yung ZC Shadow 1 na CZ75 and this rifle going Palo Leyte. Okay?
Okay, yun lang muna mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. At ito po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.